pag nilay-nilayan pong salita ng Diyos para sa araw na ito. At ito'y matatagpuan natin sa Aklat ng Mateo, Kabanata 22, at babasahin ko po mula sa talata 37 hanggang 39. And it says, "And he said to him, You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the great and foremost commandment. The second is like it. You shall love your neighbor as yourself." May the Lord add blessing to the reading of His Word. Ito yung sabi nga ng ibang mga commentators, ito yung kabuuan. Hindi lang actually sabi ng commentator, sabi din dito na scripture na binasa natin, ito yung kabuuan ng 10 utos ng Panginoon. 'Di ba? Dito yung pinakita niya na ang unang bahagi ng 10 utos na yaan na ipinagkaloob ng Panginoon through Moses was yung pong pagmamahal sa Diyos. Yung pagmamahal sa Diyos ng sabi nga dito sa buong puso, ng buong ah, kaluluwa at buong kaisipan. And in some translation, nakalagay din po roon, with all your strength, ng buong kalakasan. Yun ang pangunahing commandment. Yun ang pangunahing utos sa atin ng ating Panginoon. No? Kaya yun po yung wag nating kalilimutan. No? Sa lahat ng bagay sa mundo natin, sa buhay natin, I mean, is kailangan nating ibuhos yung ating pagsamba sa ating Panginoon, yung pagsunod sa ating Panginoon. Hindi po pwede kasi na na meron pong kahati ang Diyos. Maalala niyo po sa ibang bahagi ng aklat po ng salita ng Diyos, nagsasabi, I am a jealous God. Ang Panginoong Diyos ay isang Diyos na mapanibugo. Hindi po pwede sa Kanya po na tayo po ay nagsumasamba sa Kanya at sumasamba din po sa ating pong mga bagay sa ating sarili, sa ating paligid, no? Sapagkat our God is a jealous God. Kaya yun po yung ating kailangang tandaan po palagian. Ang kagandahan po dito mga minamahal ko mga mag-aaral ay yung pagmamahal na ito hindi po sa kalakasan po natin. Pansinin niyo po even the ability to love God does not come from ourselves. It comes from God na binigay niya sa atin by His grace. What is grace? Ano ibig sabihin ng grace? Something that we do not deserve and yet God choose to give it to us. No? So yung kalakasan na yun galing din po sa Diyos. Kaya tayo ay patuloy na namamangha sa Kanya. No? Tayo ay patuloy na talagang nakikita natin yung kadalisayan ng pag-ibig ng Diyos sa atin, no? Kasi He enabled us to love Him. In fact, sabi nga din po ng scriptures, di po ba, even before we were born, Christ died for us. Talagang grabe, ano? Kaya ako sa aking araw-araw na pagninilay-nilay sa salita ng Diyos, lalo akong sabi ko nga, Lord, talagang grabe yung pagmamahal mo sa amin, no? Sa akin mismo kasi kung titingnan ko yung buhay ko dati, grabe, pariwara yung buhay ko, no? Malayo sa Diyos, kung ano-ano yung pinanggagawa ko sa buhay ko. Pero nung nakita ko po't na-realize na hindi po anumang bagay, hindi po anumang relasyon ang tunay na makapagpupuno ng kagalakan, katiyakan sa ating puso, maliban na lamang ang Diyos. Ang sabi ko na sa sarili ko, Panginoon, there is no turning back. Ikaw na lamang po, Panginoon, ang aking tanging hangarin, sapagkat ikaw ang tunay na kasapatan ng aking buhay. Tayo'y manalangin. Panginoon, kami po ay patuloy na nagpupuri, patuloy po na namamangha sa iyo, O Diyos. Sapagkat tunay nga, Panginoon, ang iyong pag-ibig ay walang kapantay. Ang iyong pag-ibig ay walang kahalintulad. Salamat po, Panginoon, even the ability to love you, Lord God, comes from you. Ikaw po ang nagbibigay po sa amin ng pagnanais, Panginoon, na lumapit sa iyo. Ikaw din po ang O Diyos ang nagbibigay po sa amin ng kalakasan na ikaw ay sambahin at purihin. Lord, we entrust to you the rest of today, lahat po ng aming po mga
mga pag-aaral, sa mga darating po ng mga araw, at even those who are still coming in sa aming pong pagsasanay sa araw na ito. Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isa. At we pray, Lord, that you will give us a stable internet connection. At patuloy po kami makapag-aaral, Panginoon, ng wala pong hadlang. Maraming maraming salamat. Patuloy namin inaangkin ang iyong katugunan sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Okay, so there you are. Tuloy tayo sa ating lesson for today. And tulad po na banggit natin kahapon, medyo mayroon tayong nilaktawang seksyon ng AO 2010-0034. And then, ang gagawin na lang po natin is pasadaanan natin ng kaunti. Yung nalagpasan po natin, if you remember, we already talked about the rationale at nakita po natin kung saan po ay dito po sa AO na ito, ang emphasis po actually is about doon sa bahagi po ng therapeutic, no? Yun po yung kanyang emphasis po dito, pero in practice yung pong ating ginagawa ay more into the wellness side. Ano po? And then we also discussed about the objectives. Napag-usapan na po natin po yan. And then the definition of terms, we have several here in our list. And then downward, ayan po sa sumunod po na article about the organization and structure or function ng CEMT. Tandaan niyo po yung acronym neto, yung CEMT means Committee of Examiners for Massage Therapy. Ayan po, no, yan po yung komite na makikita po natin na siyang nangangasiwa ng ating patungkol sa inyong um, pagkakaroon ng pagsasanay, and then pag-exam, and then processing, eventually pagkaroon ng outtaking and pag-release po ng inyo pong Certificate of Registration. Ang bumubuo ng ating CAMT ay ang sumusunod. No, we have here in the past, ito po yung kasi ang gumawa po nito yung Committee of I'm sorry, Health Human Resource Development Bureau. That was in the past. Pero right now, the one that handles the committee, the CAMT, is the Health Facilities Services and Regulatory Bureau. Okay. Ang kanyang ang kanyang acronym ay ayan po, no? Health Facilities Services and Regulatory Bureau, HFSRB. In fact, kung inyo pong gusto malaman patungkol po doon sa mga later on, malaman kung tungkol sa list ng mga qualified na mag-exam, yan, lalabas po yan dito sa website po ng HFSRB. No? Ito po yung under po yan sa DOH. Ulitin ko, ang ibig sabihin ng HFSRB is Health Facilities Services and Regulatory Bureau. Ayan, siya po yung nangangasiwa patungkol sa inyong sa examination, no? Patungkol sa lahat ng mga bagay may kinalaman sa pagkakaroon ng Certificate of Registration. And then ang mga miyembro ng komite na ito, yung Environmental Health Office, and you have the sanitary engineer, medical practitioner, physical therapist, legal officer, and the massage therapist, assessors, and facilitators. Okay. So, ang lahat ng ito po ay yun po ang chairperson po natin, balikan po natin ay yung ating pong chairperson ay mula dito sa Health Facilities Services and Regulatory Bureau ay si Engineer. Magtaka po kayo, no? Engineer I'm sorry. Para lang po sigurado. Engineer Annette B. Tan. Kung sakasakali lang mayroon kayong pakay sa kanya sa committee ito, ang chairperson po natin ay si Engineer Annette B. Tan. Well, some of you might be asking, sir, bakit engineer? Akala ko doktor. Kung pansinin po yung committee is health facilities, no? Kaya na ano lang din po
Ibig sabihin nun appropriate lang po na engineer po ang siyang namamahala ng komite na to o ng kanyang bureau. Okay? So ayun po. And then you might be asking kasi dito may patungkol sa massage therapists. Sino-sino ba? Sino ba kasi plural no? Therapist. Sino-sino ba yung member na mula sa hanay po ng massage therapist? Yan po ay isang malaking katanungan sapagkat tila hindi po namin alam. Wala ever since po na nag-assume po ang Health Facilities Services and Regulatory Bureau ay hindi po kami na-inform kung sino po mula sa hanay po ng mga massage therapist ang miyembro po ng komite na to. Okay? So, yan po ay isang ano po, question mark po yan, no? Ayan. O kung makakausap niyo po si Engineer Tan later on, maybe you could ask her. Okay. Pero wag niyo lang ako i-quote ako nagsabi at ako ang nag-udyok sa inyo na magtanong. But definitely po, we don't have that right now, no? So, ayan po yung tulad ng sinasabi po natin kasi we do not have a voice and no, we don't have an association to begin with that could probably talk to them about these matters, no? Kaya ayan, balik na naman tayo dun sa burden ng pinipray natin na magkaroon ng bagong bagong grupo, bagong hanay ng mga licensed massage therapist later on na kilalanin po ng ating pong kagawaran ng pangkalusugan, particularly ang komite no, na humahawak sa atin, the Committee of Examiners for Massage Therapists. Okay, so what are the functions and duties and functions of the committee? Ayan, ano po yung kanyang kapangyarihan? Ano po yung kanyang mga obligasyon? Nararapat niyang gawin. Number one, we can see here, to announce, schedule, and hold examination for massage therapist. Yan po yung pinakapangunahing gawain ng komite, no, ng CEMT. Sila po ang magbibigay po ng announcement at ayun po, schedule and kung saan po gaganapin yung ika nga yung examination. So I would like to just bring you there. Tingnan natin kung kaya po nating gawin. Silipin natin po yung committee na to. Yan, katulad po sinabi natin, it's FSRB. Ayan. For a while. Nawala. Okay, balik tayo. Oh, okay, what went wrong? Ayan, okay. Nakikita nyo na, sorry, natabunan siya ng isang ano. Anyway, so this is the committee. Ito po yung inyo pong inyo pong sisilipin. Ulitin po natin, i-type nyo po yung hfsrb.doh.gov.ph. Ngayon, saan nyo po makikita in case lang kung magkakaroon po ng advisory kung sino-sino po yung mga pumasa mag-i-schedule for the exam. I-click nyo po itong portion na ito. Ayan, advisories, and then lalabas po dito sa advisory. Yan. Okay? Example lang po to. Ano po? Kasi marami po yung advisory from the DOH. Tingnan naman po natin yung patungkol sa inyo pong examination. Ayan, ito po yung list of passers. Yan, nasa ilalim po yan. Yan po yung this is the advisory address to all training institutions for massage therapist and oath-taking ceremony of passers. So yan po yung lista at talaan po na yan, no? Dito po natin makikita sa ano po ng sa website po ng Health Facilities Services and Regulatory Bureau, no? So you can review it here later on. Ayan. Okay, so balikan po natin yung ating pong material. Okay. Yan. Okay. Talon tayo. Babalik pala sa simula.
So in case lang later on you would like to find out, number one, kailan ba o ilan ba o sino-sino ba yung nag-qualify doon sa mga mag-exam. Doon po, doon sa website po na yon at particularly sa page ng or sa link ng advisory, page ng advisory, doon po i-scroll down nyo po doon kung ano-ano po o sino-sino po ang mga qualified na kumuha ng examinations. At the same time, doon po sa page din po na yun, makikita po natin kung sino-sino din po ang pumasa sa exam at eventually ang magkwa-qualify para sa oath taking. Okay? So balik tayo po dito sa ating pong CMT. So yan po yung mga miyembro po ng komite. Huwag kayong mag-alala, hindi po yan lalabas sa exam because for many years hindi ko na napapansin na tinatanong na patungkol dito sa komite. Okay, sa powers and functions. Balik tayo. Number one, to announce and schedule hold examinations. And number two, to issue licenses to massage therapists who have, ano po nangyari? Satisfactorily satisfactorily passed the licensure examinations, ayan, and have complied with all the requirements prescribed by law. Ayan. So sila po yung gagawa po niya, no? Gawain po ng ating pong CAMT na kasalukuyang pinamunuan po ng Director Services and Regulatory Bureau. Okay, to issue certificate of true copies for lost or damaged licenses. Kung sakali po nawala po yung inyong lisensya, no? Pero maganda po para ma-facilitate po kung sakasakali mangyari po to sa inyo na nawala po, no? Yung inyo pong kopya po ng inyong lisensya ng COR, kailangan po yung kunan po ng sa ngayon pa lang kung matanggap nyo na po, kunan nyo agad ng inyo pong litrato ng larawan para kung may magka-problema man, madali nyo itong ma-refer sa komite. Okay, next. To conduct investigation, ayan, tulad ng sinabi po natin, kapag may reklamo po, number one, kailangan ng sworn complaints against any LMT and to submit its findings and recommendations to the Secretary of Health for appropriate action. Napag-usapan na po natin na ang complaint regarding anyone among us, no, na mayroon pong reklamo, no, mayroon pong violation mula doon sa later on makikita po natin yung regarding sa gawain po ng massage therapist. Kung mayroong violation, then number one, it should be done through a sworn statement, no? Ibig sabihin po noon, sworn statement, permado po ng abogado po yan. And then idadalhin po natin sa pinakamalapit na DOH Regional Office. And sometimes it's being called as the CHD, the Center for Health Development. Ayan po. And then sila na po ang magkakandak ng investigasyon. And then once na parang nakita po nila there's a valid ground na to come out with an action regarding that complaint, then they would be the one, ito pong taga-regional office ang mag-forward po niyan sa CMT and the CMT will be the one to make recommendations doon po sa DOH regional, DOH, sa health secretary po ng DOH. Sapagkat yung health secretary po siya po yung ultimately, pipirma whatever it is, kung kinakailangan ng sanction, kinakailangan revocation, kinakailangan suspension ng license, siya po ang pipirma. No? Yung ating pong Secretary of Health. Okay. Ang sumunod po ay to accredit institutions. Yan. Yun po. Ina-accredit po nila kung sino-sino po yung mga institutions, associations, or trainers na nagkakandak na mga training programs. Okay, so that's part of their job. Ngayon, ang iba sa inyo maaaring magtanong, sir, kailan ba magkakaroon ng training para sa accreditation po ng institutions? Unfortunately, I think I've mentioned this in the past already, na for the last, mga 10 years, wala po silang dinagdag na komite na training institutions. In fact, nagkakaroon lang po ng pagkalagas. Pero yung pagkaroon po ng seminar, ng training, kasi normally during our time, mga dalawang linggo po yun na pagsasanay. And then when you pass the evaluation sa institution, sa facilities and all those stuff, then saka ka magkakaroon po ng kaukulan pong accreditation.
Pero sa ngayon, like yung sinasabi po natin, wala po silang ganoon opportunity na ibinibigay para magkaroon pa po ng additional training institution. And I think the reason mainly is hindi na po dumami kasi yung demand, no? Ng demand po ng training kasi tulad nung nabanggit na po natin, and I think some of you have known already na nung araw po kasi talagang massive yung campaign ng komite ng DOH na kung pwede po lahat na nagmamasahe magkakaroon po ng lisensya. Pero since nagkaroon po ng konting problema in the past doon po sa maging arrangement po ng TESDA at ng DOH, anong nangyari po, bumalik uli doon sa pinaka-essence po ng PDET 56 na nagsasabi there should be only one masseur, no? Masseur nung araw kasi 'di ba yun yung licensed massage therapist, there should be one masseur overseeing 50 massage or ano yung mga non-licensed na mga massage therapists, no? So bumalik po tayo doon. Kaya yung ganong klaseng provision inangkla din po doon sa local government na requirement para sa pag-ooperate ng mga spa. Which means kinakailangan mayroong isang LMT bago ma-approve ang application for business permit ng isang spa establishment. So yun po yun. Kaya naging matumal po ang demand. No? So kaya karamihan sa inyo ay nagkakaroon po kayo ng desire na magkaroon ng LMT simply because you just want to become recognized, no, as a legit, as a professional massage therapist, and yung inyo pong hawak na lisensya is duly signed by the Secretary of Health. No, so yun po yung ano na ngayon, yun na po ngayon. Highly ano na po siya, voluntary na lamang po. Kaya lang po kung between the two, no, sa TESDA at sa DOH, sa ngayon nagkakaroon ng unting kamalayan, no. Dati kasi ang demand lang po tungkol doon sa TESDA holder, no. Yung TESDA holder po yung pong hinahanap even abroad, hinahanap po 'yan. Pero eventually po between the two kasi nalaman na po ng mga foreign employers na mayroon pong such a thing as DOH massage license, and yan between the two is unti-unti nagkakaroon na mas priority doon sa license, no? Sa US ganoon naman po talagang priority nila is yung lisensya. Unfortunately sa US from what I heard, kasi sa US din iba't ibang state, iba din yung patakaran. Some other states requires mga 500 hours of training, and that would mean mga 3 to 4 years of schooling, no? Sa Japan, which I used to I had opportunity to study before. Sa Japan naman, if you want to become a licensed massage therapist, kailangan mo mag-training ng 3 years. No? Undergo ka ng training for 3 years, and then you take the exam given by the government, and if you pass the exam, then you would become a licensed massage therapist. So that happens in other countries as well. Kaya lang po sa atin, hindi masyado ganun kadami yung requirement. Kasi sa atin naman po, malalaman nyo later on, 60 hours po ang kinakailangan na training sa academics, and then meron po sinasabi din po silang 60 hours na requirement para sa practicum, pero unfortunately hindi po siya talaga hindi po siya na-implement, no, yung 60 hours na practicum. Okay, so ang sa ngayon lamang po it's about 60 hours po na academic training. Okay, so yun po yung yun po yung idea with regards to the training na nagaganap sa bansa as compared sa ibang bansa. Okay? And the next one is, yan, tulad ng sabi natin kanina, pagka may complaint, kailangan ng sworn statement, and it has to be submitted sa nearest DOH regional office and submitted yan sa committee, no, sa CMT, and then CMT will be the one to submit to the Secretary of Health for further action. Okay, next. It shall be number 1.27. It shall be the duty of the Department of Health Committee of Examiners for Massage Therapy to cost the monitoring of massage therapist employed. Okay. So, ano makikita nyo po dito? Sa provision na ito, mapapansin nyo po, mayroon pong monitoring power ang DOH. Okay? Yan po, yun po yung kanyang nakalagay po dito. Pero unfortunately, katulad po sinabi natin na since na-devolve po ang function ng Department of Health,
Kasi sa dati-rati, centralized po yan. Ibig sabihin po, no, kung ano po yung patakaran ng national government pertaining sa mga nagmamasahe, talagang directly pwedeng makialam po ang DOH. But because of the existence of the local government code, ang lahat po ng mga centralized powers and functions po ng any government na nasa national level ay ipinapasa na po sa local government unit, no? So kaya po ang kapangyarihang yaan ay ibinigay na po sa ating pong lokal na munisipyo, sa ating pong lokal na city government. Ayan. So again, that explains kung bakit bawat munisipyo, bawat syudad may kanya-kanyang patakaran regarding this matter, no? Ayan. So, skip na po natin po yung regarding that kasi hindi na po niya ginagampanan po yan or hindi na po natin nararamdaman yan on the ground. Okay. Ang sumunod po to perform other functions necessary to regulate, standardize, and professionalize and uplift the practice of massage. Ayan. So, ano na po yan? Tulad po sinabi po natin, devolve na yung functions so this one has no bearing anymore. Ayan. Okay, skip natin yung allowance. Ayan, Continuing Massage Therapy Education Council, na-mention na natin ng pahapyaw kamakailan lamang. Ito naman po ay may kinalaman sa inyong renewal, no, sa inyong continuing education. At yan, nakasaad din po dito yung mga powers and functions, but I will not delve into that anymore because seldom naman po yan lumalabas sa inyong examination. The next one that I would like you to take notice of are the following, no? Ito yung Article 2, examination, registration, and practice. Ayan. Ito po yung talagang kailangan ninyong isa puso, isa isip, no, sapagkat dito po nakasalalay po ang ating pong gawain bilang mga massage therapist at kung kayo may license na bilang mga licensed massage therapists. Okay? Yan. Regarding the examination, jump tayo sa section 3.1.1. Sabi po rito, examination of massage therapist shall be conducted any day of the first week of June, and or first week of December. Ayan, June and December of every year, which means twice a year ang exam para sa LMT. Okay? Ulitin natin, first week of June at saka first week of December. Okay. So that is the parang traditional schedule. In exceptional cases, the committee may give examination on other dates outside the prescribed ones as may be deemed necessary, no? Kaya kung minsan namumove po yung schedule na yan on latter months, no? Pero technically, June tsaka December po yan ginagawa. Okay. Now, what about the place of examination? Ayan, yung sumunod po na bahagi po ay titingnan po natin patungkol po sa place of examination. The place of examination shall be, sabi nga dito, conducted at the DOH Manila or any DOH regional health offices as determined by the committee upon the recommendation of the regional director. So technically, kung Manila po, nasa ano po, central office po, no, which is in Manila. Sa Manila po, it's doon po sa DOH Tayuman LRT station. Ayan, Tayuman LRT station corner, Rizal Avenue. Yan po yung location po ng ating pong central office ng DOH. So doon po ginagawa kalimitan ang written examination. However, there are times ginagawa din po yan sa mga hotel, nearby hotel or ang tawag nyo, venues. No? Pero sa ngayon po, kasi tulad sinasabi po natin, hindi naman po karamihan, hindi naman po katulad ng araw na libo-libo nag-exam, kaya sapat na po ang DOH Central Office for that. Sa region naman po, traditionally, per my experience, since 2010, ang venues sa Luzon, Visayas at Mindanao, normally po pag Visayas, that's being held sa Cebu, and then pag Mindanao, Davao po. Yan po yung traditional areas, Manila, Cebu, and Davao. Okay?
The only exemption is kapag ka ang number of examinee ng isang area, for example, a few years ago, Jensen, no, South Cotabato, sapagkat mayroon tayong mga higit kumulang mga 60 na mga examinees. Ayan. So the benchmark is 50. Kapag kang isang area ay mayroong over 50 na examinee, pwede po mag-request na doon po sa kanila gagawin ang examination. Why? Because of the volume. Mas marami po ang mag-exam. Kung may marami po mag-exam in one area, then that is the time they change the venue from the traditional areas from Manila, Cebu, and Davao to another place. Yan. Yan po yung mangyayari po niyan. Pero yun po, pag Luzon, iba din po yan. Sa Visayas, iba din po sa Mindanao. But there are times na wala pong exam na nagaganap in one particular area simply because may kakulangan po yung number na mag-exam. Ayan. Kapag bumaba po ng 50, yung mga qualified applicants o examinees, hindi po sila gumaganap na exam in that particular area. Ayan. Okay? So, yan po yung mga kaganapan normally pagdating po sa venue kung saan po ginaganap yung examination ng DOH. Okay? Ayan. Kung sakali lang po, no, sa isang, kunwari lang po, kung ang written exam ay ginanap sa DOH Central Office, then ang antimano mangyayari po, doon din po gaganapin ang oral practical exam. However, for example, sa Jensen, ginanap po dito sa Jensen po yung written exam for a few years ago. Dito na rin po ginawa, no, sa isang particular hotel, dito na rin po ginawa yung oral practical examination. So that is the dynamics when it comes to the examination. Okay? The next one here na gusto nating tingnan ay qualifications. Ayan. Okay, makinig kayo na maigi. Ano po ang qualification ng mga applicants? Kung kayo po mag-exam, ito po ang inyo pong pakatandaan. Okay. Number 1, he or she must be a Filipino citizen. Ayan. So which means automatically hindi po pwede po yung mga foreigner or anyone na wala pong Filipino citizenship. Ayan, hindi pwede sila. At hindi rin pwede yung mga aplikante below 18 years of age. Ayan, question. Sir, what if at the time of training, hindi po below 18, pero at the time of submission ng requirements, naging 18, yan, pwede po yan. No? Pasok po doon sa requirement po ng 18 years of age. The next one is, he or she must be of good moral character. Ayan. Yan, good moral character. Sino po yung magsa-certify? Yun pong barangay chairperson sa inyo pong o kung saan po kayong barangay na nakatira. Yan. So kaya yan po yung isang bahagi po, isang requirement po yan. No? Kailangan po ng barangay certification that you are of good moral character. The third one is certificate of clearance from, yan, may kunting pagbabago po dito. Because here, nakalagay po, of course, tuloy pa rin po yung NBI, except inalis na po yung provincial fiscal, wala na po yan. At ayan, mayroon pa po dati kasi yung police clearance, no? So inalis na rin po yan. Ang natitira na lang po ay NBI clearance. So, kailangan niyo po mag-submit ng valid na NBI clearance at wala kayong any case involving moral turpitude. Ayan, no? So walang kasong pending case o hindi, it's not the pending case but conviction. Yan. Iba po yung pending case, maaari may kaso ka pero hindi ka pa convicted, then exempted. Pwede ka pa po. Okay? So yun po yun. Pero nevertheless, ang pinakamahalaga po rito ay NBI, no? Yung National Bureau of Investigation. The next one is, he must submit medical certificate from, ayan, tandaan po natin, government physician. And what does it say? He or she is physically fit or mentally fit to take the licensure examination. Ayan, makinig kayo na maigi ha, kasi dito may nagkakaproblema ng paminsan-minsan. Ulitin ko po, hindi pwede yung certification na i-issue ng any private individual or any private doctor or any private hospital. As seen here, it must be a government physician.
no? Doktor po ng gobyerno, yun po ang magse-certify. At tulad nung sinabi na po natin, for your convenience, huwag kayong kumuha ng medical certificate doon sa East Avenue, doon sa PGH o sa anumang hospital except maliban na lamang doon sa inyong pinakamalapit na barangay health clinic. Bakit po? Kasi for practical purposes, kapag ka malaking hospital, malalaki din yung kanila o marami din po silang mga requirements, no? Bago ka mabigyan po ng medical certificate. Kaya the best thing to do is kausapin nyo po o pumunta po kayo sa pinakamalapit po ninyo na barangay health clinic at tansyahin nyo po kung kailan po available yung doktor po roon, saka kayo humingi ng medical certificate sa kanya, no? Kasi kung mayroon man sila mga requirement, I bet na hindi yan kasing hirap ng requirement po ng any big government hospital. Okay? So maliwanag na po 'yon. Okay? Ang disclaimer ko lang po, hindi po lahat ng barangay ay mayroong rural health unit, may barangay health clinic, yung mga gano'n, no? Kaya magtanong-tanong po kayo kung saan po may pinakamalapit po sa inyo na may doktor po na magsi-certify po sa inyo at magbibigay po ng medical certificate. Kaya lang po, tandaan nyo rin po, kailangan tingnan nyo maigi at sabihin nyo po, Dok, kailangan po mayroon po naka-indicate na I am physically and mentally fit to take the licensure examination. Ayan, ha? Kailangan po ito yung i-emphasize po doon. Sa huling bahagi po ng mid-cert nakalagay that he or Miss Tampulano is duly certified that he or she is fit to take physically and mentally fit to take the DOH massage licensure examination. Ayan. Okay. So, yun po yung dapat ninyong tandaan. Okay. And by the way, kapag government clinic po 'yan, naturalmente, ang gamit po na letterhead is government, yung official na letterhead ng clinic na 'yan. Yan. Okay? The next one is, ayan, ito medyo interesting din po itong sumunod. He or she must be at least a high school graduate. Ayan, high school graduate. Or, hindi nakalagay rito, equivalent, no? Or any equivalent which is ALS. No? Yung Alternative Learning System na equivalent na diploma na ang kanyang katumbas ay high school. Ayan, yun po yung ano nyo po ha, yun po yung inyo pong hihingin. Ngayon po, di po ba may K-12 na po ngayon. Sorry. K-12, K-12. Ang ano po yung equivalent po ng high school graduate, yan po yung ating po maging basyan ng DOH. Yan po yung inyong dadalhin sa kanila. Kung mayroon po kayong ALS, na sinabi po natin, yun po yung inyong pong dadalhin. Now, I would like to emphasize that walang original kayong dadalhin. No? Original. Ayan. Bakit po? Pag sinabi nating no original, sorry, mali yung spelling. Yeah. Pag no original, ano mo ibig sabihin po noon? Ang inyo pong dadalhin ay photocopy. Photocopy ng ano? Photocopy ng inyong diploma. Photocopy ng inyong ALS na certificate. However, you have to make sure that that photocopy of yours is duly signed by the school registrar. Or ibig sabihin ng pirmado po ng any school authority saying that the one you're holding is a certified true copy. Okay? CTC po. Certified true copy. Ayan. Pagka wala pong ganon, pag hindi po, wala pong, C. Ayan. Kapag hindi po yan certified, walang certification coming from the school, hindi pwede. Okay? Lalo tigit, hindi naman po pwede po na isang abogado po ang pipirma ng certified true copy. Kasi po hindi po siya connected doon sa institution or sa school. So kailangan po yung school registrar or whoever he or she that is representative na school na allowed po ng school authorities. Ayan, malinaw po 'yun ha. Ngayon, bakit po hindi
pwede ang original. Bakit po hindi po ina-allow ang original na diploma? Simply because, simply because they do not want to return any document that you submit to them. Yan. Nung araw kasi, for quite some time, dalawa po yung isa-submit. No? Kaya medyo matrabaho yun sa part ng institution. You have to submit the original. We have to also submit the photocopy of the original. And that would mean, pag sinabit yung dalawa sa DOH, that would mean obligation ni institution, kunin po yung original na yaan at ibalik sa estudyante. Unfortunately, or fortunately or unfortunately, minsan nagkakawalaan. Minsan nawala doon sa DOH Manila or minsan sa Manila, hindi natin alam anong nangyayari na minsan ay ipapadala sa ibang region, yun, na lose track na. Kaya, ayun, nagkakagulo lahat. Kaya, to solve the problem, which I assume yun ang ginawa ng DOH para hindi na po sila magkakaproblema sa mga missing na mga original documents. Ang sabi na po nila, kailangan po isasubmit na lang po ninyo sa amin ay certified true copy, and then make sure you understand that we will not return any document you submit to DOH. Ayan. Kaya yun po yung proseso na po ngayon. Ulitin ko po, walang magsasubmit po ng original. Pero po yung sa 'di ba, yung sa birth certificate, kapag birth certificate po, walang problema, no? Sorry. Problema pa rin yung kung yung isasabit yung original. Hindi maging problema kung ito din po ay certified true copy. Okay. Pero yung PSA, 'di ba, yung sa Statistic Authority, pag sila nagbigay, huwag kayong humingi po ng photocopy tapos pa-certify nyo po. Kasi po, pagagalitan po kayo ng PSA. What I'm saying here, pwede po nyo submit yung original copy ng PSA simply because madali pong kumuha ng birth certificate as issued by the PSA. Malinaw po yon? Ayan. Kasi baka naman pati yung sa PSA, no? Kasi I've heard someone na humingi ng certified true copy, pinagalitan po ng PSA. Ba't kailangan mo ng certified true copy? Pwede naman yan. Kung mangailangan ka ng bago, bumalik ka rito at any given moment, pwede ka namin bigyan ng panibagong kopya. So, walang hassle po pagdating po sa PSA. Malinaw po yun, ha? Ayan. Okay. Ang sumunod po ay he or she must submit a certificate of training from the DOH accredited training institution. Yan, dito na tayo papasok uli. Okay? Yan. So, letter F, sabi po, certification from training institution accredited by DOH. Ayan. And yung nga, itong sinabi po natin, mayroon kayong training. Naku, nakalagay po dito 60 hours yung practical. No? At yung sa kabila naman, ito naman po yung sa academic, no, sa written. Ayan. Pero tulad ng sinabi po natin, hindi naman to na-enforce talaga, no? Hindi naman na-enforce ng DOS. Kaya ang ginagawa na lang natin sa Asian Wellness and Spa Academy ay instead of this, yun na lang, no? Nire-require na lang natin na magkaroon ng outreach, and then yun na lang yung inyong proof na kayo po o patunay na you complied with the practical requirement. Okay? So, in all honesty, hindi naman talaga ito na-emphasize ever since. Ayan. No? So, tuloy po tayo. Baba na po tayo. Let me check our time. Wow. Malapit na mag-1. No? Sige lang. Tingnan po natin kung ano po matatapos natin today. Akyat po tayo. Dito na po tayo sa inyo pong academic training. Okay? He or she must submit a certificate training from the DOH accredited training institution that you receive the following. Ayan. Training on anatomy and physiology, microbiology, pathology, massage therapy 1, massage therapy 2. Ayan. So may kunting difference lang po sa kanyang labeling sa names, no po? Pero ang equivalent po niyan ay 60 hours. Ayan. Okay. Ayan, self-explanatory naman po lahat ito nandito sa baging ito po. Okay. Application fees, you don't have to worry about that kasi under our scheme, we will be the one to pay for you. Pero po yun po yung sinasabi na po natin, and later on,
just to remind you na meron po tayong processing fee na 700. The reason why we're not asking you this yet because we do not know kung magko-qualify ko kayo sa DOH, no? Once you pass my written exam and once you pass my oral practical requirement, then your name is now you will now be recommended to DOH, and that's the time we will ask you for the 700 pesos processing fee, no? So kasama na po yung lahat po ng pag ano po yan ng mga gagawin po natin kung may mga kulang, kung mayroong kailangang i-follow up, kailangang ano whatever there is, no? So yan po ay sagot na po ng institution. We will be the one to process this document, your documents at DOH for you, no? You don't have to worry about that anymore. Okay? Scope of examination, yan po, tulad ng sinabi po natin, dalawa po yung scope ng exam, written, theoretical, written, and then yung practical exam. Okay, once you pass the written, then you're qualified to take the oral practical examination. If you pass both exams, then you would now be eligible to undergo oath taking, and then from the oath taking, your license will be duly released by DOH. Okay, the next one here is your passing score must be 75, no? Minimum yan, minimum po 75%, both sa written at sa practical examination. Ayan. Sa atin sa AUSA, sa inyo pong exams, dapat 75% ang inyong final exam, and then 75% din ang inyong grade supposedly doon sa inyo pong practical exam. But however, we don't do face-to-face already, kaya online na lang through the what we call this, through the video that you will submit to AUSA, no? Which I will announce later on kung kailan nyo isa-submit. However, tulad sinasabi ko po, simulan nyo pong aralin yung 5 basic strokes, simulan nyo pong aralin yung 3 stages of massage, and then you start working on your video para po hindi kayo maipit sa huling mga araw, no? Huling araw ba yung tawag doon? Sa deadline, I should say. Ayan. Okay? So, I think that will be all for now kasi alanganin yung oras natin. Actually, napag-usapan na natin kahapon yung about the certificate of registration. Di ba? Ayan, napag-usapan na natin yan. Pero papasadaan lang po natin yan by tomorrow para at least ma-refresh po kayo regarding this. Okay? Sige po. Right now, I'll open the floor for questions. Open question and answers. If you have anything to ask, yeah, you're free to ask and you let me know. Lalo na yung mga documents ninyo, may mga may mga napiperceive kayo maging problema. Sige po. Who'd start first? Sige po. Meron ba kayong gusto i-clarify regarding your documents? Or sa ating na-discuss kanina, meron ba kayong gustong linawin? Okay? Kung yan, may mga post, basahin ko po yung sa chat box natin. Wait. Sound check, okay. Okay. Sir, ayan si Apollo may tanong. Question po, clarification lang po. May nagiging kulang po kaming mga June examinees sana na requirements. Yeah. Doon po sa supposedly sa June na examinees, I would like to just remind all of you that hindi pa pwede pong carry over yung document, no? So you have to come out with your fresh application requirements. No, you have to process everything from all over again and make sure that you submit it on time para hindi tayo magkakaproblema. Si Michael may tanong, sabi po niya, Sir Benji, may barangay health po ba na purpose na magtanong po ng doktor? Ano yun?
May barangay health certificate po ba? Ano ang purpose na magtanong po ang doktor? Yung pa, tulad po sinabi po natin, sabi niyo po na this is for the requirement para sa exam ng DOH, and then kailangan nakalagay po doon sa ilalim, fit to take the DOH massage licensure examination. Yun po yung importanteng makikita po ng DOH. Kasi pagka kayo po ay kunwari, nilagay po doon is fit to take or fit to for employment. Hindi, malayo-malayo po yun, hindi pwede, no? Kailangan po indicated po specifically fit to take the DOH massage licensure requirement doon po sa inyo pong health certificate. Hindi po yung barangay ha. Ang nakalagay po dapat medical certificate, no? Hindi po dapat nakalagay sa heading po barangay certificate. Medical certificate ang title, naka-indicate that you are fit to take the exam ng DOH. Physically and mentally fit. May magamit po ba ang certificate dito sa Japan po o dito lang po siya? Yung medical certificate, ang depende yan kasi kung kayo po ay nasa, kunwari ito kay ano no, kay Christina nasa Japan yung tanong niya. Sabi po kahit nasa ang bansa kayo, pwede naman kayong lumapit sa inyong embassy. Tanong niyo po kung pwede po yung ganung certification na ipapadala niyo sa Pilipinas because you would like to take the exam ng DOH. Okay? So depende po yan for as long as mayroong proper documentation or authorization or whatever the equivalent that might be na ginawa nyo po kung saan kayong bansa, then isasubmit nyo po, then I think that will be okay. Basta po duman po sa Philippine Embassy. Ngayon po, para mga nasa abroad, yung mga kasama natin nasa abroad, kung kayo po ay nagpaplano ma-exam ngayong December, hanggat maaari po, nandito po kayo ng panahon po ng November. Okay? Kasi yun po yung processing ng mga documents. However, if you feel that you cannot be there or you cannot come over on that during that period, kasi exam mo is December, tama? Number one, let me assure you, let me clarify na hindi po talaga 100% na December, first week ng December exam. Kaya the best thing for you to do, you write your DOH. Nakita nyo po yung website kanina ng Health Facility Services and Regulatory Bureau. You write Director Annette Tan and then you tell her yung inyong concern at kung paano kayo matutulungan. What I'm saying here is you have to communicate with DOH regarding your examination requirements, regarding your schedule, and yung po, ano po yung mga probabilities para po ano man maging problema, at least may pakita ninyo na may kinausap na po kayo sa DOH regarding your exam. Sir, papasa po kaya ako sa medical? PWD po ako dahil sa lupus at autoimmune po. Ah, for as long as ang doktor ang siya naman magsasabi na kasi 'di ba ang sabi po natin kanina kailangan meron pong indicator sa inyo pong certification that you are fit physically and mentally fit to take the exam. Sila yung magsasabi po noon. No? So I cannot answer that question kasi doktor po ang pwedeng sumagot ng iyong medical condition. Pag-pray mo lang na mag-okay po siya. Sir, need ko po ng passport size photo ID. Passport size photo ID, yes. Yes. Yun po yung i-require po sa inyo, no? Pero technically, hindi naman talaga kasing stricto like sa Japan, di ba? Pag sinabing passport, passport size talaga. Pag nagbigay ka ng 2 by 2, wala, rejected yan. Pag nagbigay ka ng 1 by 1, rejected yan. Pero sa atin, hindi ganun ka-stricto, no? Pero pag sinabing passport size, then you just submit passport size photos. Sir, sa batch ng June, anong document po ang ipapasa namin? Ma'am, katulad ng sinabi po natin, you have to start all over again. Kasi po, malamang sa malamang, number one, yung inyo pong application, dapat bago po yan, no? Hindi pa pwede po yung June application yung application form. Dapat bago po lahat. Except lang yung inyo pong NBI, kasi alam natin, di ba, NBI is valid for 1 year already. Pwede na po yon. Pero the rest, kailangan mong kunin bago, ha?
complete docs na po kami, bakit pa kami magpapasa uli? Simply because marami sa mga documents nyo ay expired, magi-expire na, no? Hindi po ako ang mag-ano po niyan. Sinasabi ko lang po sa inyo, you have to comply kasi si DOH naman ang magsasabi, no? Kaya lang, sa 20 years ko sa DOH exams, pagka ganun po kasing carry over, hindi po sila tumatanggap ng, yun nga, carry over documents. Walang ganun po. Number one kasi yung application form mo. Hindi pa pwede yung date na application form mo is June. Dapat December kasi December ka magte-take na exam. Okay? Ayan po. So, we just follow the ano na lang procedure kasi DOH po 'yan, hindi po wala po tayong control on that, no? Alam naman po ninyo sila, madali lang po nilang sabihin na wala yung pangalan mo. O ba't wala yung pangalan ko? Eh kasi hindi ka nag-comply ng requirements. Ayun po yun. Wala na po kasi pagdating sa submission ng requirements, it's either you qualify or you don't qualify. Ganun lang sila eh. No, hindi na kami kinakausap, oh Benji, bakit yung ito may kulang? Wala nang ganun-ganun. No, kaya the best thing to do is submit everything fresh, no? Huwag tayong magki-carry over ng mga documents. Tsaka and besides, lagi naman sila sabi nila, di ba? Whatever you submit to us, that's ours. Wala ka nang kukunin uli. Parang ganun yung assumption nila. So more so, kung nasa amin po yung document at hindi natin naipasa, baka magka-problema po kasi kung magre-recycle tayo ng document eh. No? Mas maganda, you comply fresh, submit fresh documents to DOH. Sir, supposedly lahat po ng new. Paano po yung school TOR sa Manila? Iyan ma'am, kahit na saan po, kaya nga maaga pa lang. Ano pa lang tayo ngayon? August, September, October, November, December. Mayroon kayong 4 months na mag-ayos ng inyo pong documents. No? Kaya maaga pa pinag-usapan na natin. Kaya yun nga, ngayon pa lang gumawa ka na ng communicate ka na sa school at ipadala mo yung iyong yung diploma and then humingi ka ng CTC kasi malamang sa malamang naman hindi naman aabot ng 2 linggo yan eh, no? Sa LBC, no? Yan po yung hindi except lang kung yung nga tulad nangyari sa atin may delay. Kaya maganda yung maaga pa lang i-process nyo na po para hindi po maipit yung inyong document. Kasi importante po ang certified true copy. If you don't submit your document with a certified true copy, you are in big trouble. Sir, pwede po ba kumuha ng ano to? Medical certificate kahit madaming requirements? Ano yun? Kumuha ng Arvin, hindi ko masyado na Sir, pwede ba kumuha ng sa East Avenue na medical certificate kahit marami requirements? Pwede naman po. Oo. Kaya what I'm saying here, Arvin, kapag ka government hospital, marami po yung hinahanap. May mga X-ray, may mga CTC, ay ang tawag nun, mga CBC, marami po yan, no? So, it's all up to you. It's all up to you. Pero kung may kakilala ka naman po roon or di take the risk, no? Kung may matutulong naman sa iyo. Si Miss Fe, may tanong siya, in my city here in Lapu-Lapu, the MD requires a person to have medical card which include like HIV, some plus chest X-ray. Ma'am, Miss Fe, you have to make it clear to them that you are not asking for a medical card. No? Magkaiba po ang medical card or health card doon po sa medical certificate. Kaya yan. Pero if the LGU in Lapu-Lapu City would require, bago ka mabigyan po ng medical certificate, then so be it. Pero kasi nakalagay dito sa iyo is medical card. No? We're not asking for a medical card. You're asking for a medical certificate. Saying at the bottom of the certification that you are fit to take the DOH massage, physically and mentally fit to take the DOH massage licensure examination. Ayan. Yes sir, si Apollo uli. But another expense at time consuming na rin po naman, yun naman po namin kasalanan. Sir, tulad ng sinabi po natin, hindi rin natin kasalanan ang delay.
Kasi po, nandun po sa transmission po ng document and through LBC. At yung LBC naman po, hugas kamay. Yung Jensen hugas kamay. And then, hindi naman natin pwedeng habulin yung LBC Manila and file a complaint na bakit na-delay yung documents. Kaya tulad sinabi po natin, sa buhay natin, there are things na which we cannot control. That's the reality of life, no? May mga force majeure. Ibig sabihin po noon, may mga circumstances na hindi natin kontrolado and we just have to live by it, no? Kasi kung i-insist natin yung bagay na ganun, wala, tayo din ang magkakaproblema, no? So, yan yung risk ng ating ginagawa. Sa buhay natin, marami talagang risk. Okay? So, wala may gusto na hindi kayo makapag-exam. Wala may gusto na ma-delay yung document. In fact, we did it to the best of our ability na nakarush po siya pero hindi po nakarating on time. Yan po. Kaya wala na. Tanggapin na lang natin yung reality na yon and then move forward na po tayo sa buhay natin. Ganun na lang po, no? So, we just really have to bear with it. Yung PSA at marriage contract diploma, ano yon kay Crystalline? Anong tanong mo, Crystalline? Medyo naputol. Yung PSA at marriage contract at diploma. Ano yun? Hindi ko naintindihan yung dugtong mo, Crystalline. Sabi mo, Sir, batch nandiyon po yung document at ipasa po namin. Yan po, ipasa niyo po lahat po uli. Okay? Ipasa niyo po lahat uli. Yung mga sa June na hindi nakapag-exam, ipasa niyo po lahat ng requirement uli. Paano po may yellow card na need pa rin po kumuha ng medical certificate? Yellow card. Anong yellow card? Health card siguro to. Yes, kasi hindi naman sinabi ng DOH na pwede ang yellow card, no? Ang kailangan pong sabihin ng DOH, medical certificate. Then comply with the medical certificate requirement. Okay? Therefore, DOH trust our requirements. Ma'am, kasi Ms. Fe, you said trust your requirements. Yung sistema kasi, di ba, pagka hindi na process, definitely, I do not know what they did with your documents, but definitely, the assumption of DOH is whatever you submit to them, they have the responsibility, you cannot take it back. Ganun lang po siya yung DOH. No? So, I'm sorry, I cannot answer that. Pero yeah, the latest policy of DOH with regards to submission of documents is that whatever you submit to them, that's theirs. Then you cannot retrieve it back and say, I need that kasi hindi ako napag-exam. No, I'm sorry. Yun po talaga, yun na po yung ano nila. Kasi, uh, ano po yan eh. Ewan ko lang. Kasi marami din silang ginagawa. No? They are not only taking care of the exam ng massage. Marami po sila mga facilities. They're taking care of the thousands of hundreds of facilities all over the country. Yung mga ganun, kasama pa rin po yung mga embalmers. So they have many, many things to do. Kaya yun po siguro reason nila kung bakit ay nilang take ng risk na magbalik ng mga documents. Sir Benji, tanong lang po sa CTC po, ba ng school kahit 2020 po ba pwede pong ipasa requirements ng DOH for kukuha pa po ng bago? Kukuha po ng bago, Sir Michael. Yung luma po na document, I'm afraid, no? Kasi titingnan nila yung dates eh. Pag nakita nilang luma na matagal na, baka i-disqualify po kayo sa exam. Okay, sige po, Miss Maria Victoria, Mavic, pwede na po kayong umalis. Kailan po ang dated na medical certificate? Uh, I will announce to you kung kailan kayo magsasubmit, ano po, pero i-ready nyo na po just in case lang. No? Yung mga med-cert na yan, ang duration kasi yan 6 months. Normally 6 months yan. So kung makakuha na kayo maaga, wala namang problema. Basta po, tulad sinabi po natin, hindi po pwede po prior to June. Kasi po hindi ko lagpas na ng 6 months, no? 6 months po ang duration po ng submission ng mga documents natin. Okay? Sige po. So I think yeah, I've answered your questions already sa ating group chat. If you have any more concern, let me know and
I will try to answer your questions to the best of my ability, but remember, at the end of the day, DOH kasi ang mag-approve at mag-disapprove ng inyong document. No, we wala sa control po natin po 'yan. Iga-guide lang namin kayo kung ano yung kailangan yung gawin, ano yung isa-submit niyo. Pero at the end of the day, like what I said, DOH pa rin po ang mag-determine ng validity ng inyo pong mga requirements. Okay? Kaya since sa exam is December, ngayong maaga-aga pa lang, ayusin nyo na po hanggat maaari. And then, you come out with ano, 'di ba? Pwede naman kayong gumawa ng checklist, or maybe later I can send you a checklist para meron kayong guide, and then you would check already what you have, and then nakaprogram na po yung mga dapat pa ninyo i-comply para to make sure that as soon as DOH would say the submission of requirements is now open, then you could submit it the first day, and then ayun na po, para kung may problema kung sakali lang, mayroon pang tsansa tayo na ayusin. Kung sakali lang po. Ganun po yan. No? Kung sakali lang. I will try my best na, ayun po, kung Lord willing, I would again go there to Manila, and then I will be the one to process the documents myself, no? Para hindi magka-problema. And I would like to be there early sa Manila po. Okay? Sige po. So kung wala na pong katanungan, maraming salamat po, and I hope to see you again tomorrow as we continue on our discussion, particularly sa Administrative Order 2010-0034. At ayun po, ito po yung mga bagay po na kailangan po niyo maintindihan, hindi lang para sa exam, kung hindi para sa inyong personal consumption, because as they said, knowledge is power. Okay, that will be all for now. God bless and see you again tomorrow. Bye.